Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, lagot ka ngayon na Manny Pacquiao na mutla, di nakaligtas sa matinding buwelta ni Duterte PBBM na shock. Yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinoy News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga po mga karibin natin, nasa thumbnail natin. Nabulabog si Risa, tostado si Manny. Naku, hala, Risa Hontiveros kabado na. Bakit kaya? Yan ang tanong mga kababayan. At eto pa. Pag-uusapan rin po natin itong si Kiko Pangilinan. Yan mga kababayan. Ito talaga yung mga ugali ng mga ganitong politiko, no? Ginagamit po yung popularity, no? Yung popularity ng kanilang mga mahal sa buhay, no? Ginagamit sa pag-file pa lang ng COC, at kung ano-ano pang kadramahan. Ginagamit po niya yung kanyang misis na si Sharon Cuneta. Patakbuhin mo na lang yan na senador din, si Sharon Cuneta, di ba? Kung yan lang naman ang panlaban mo. Well, anyway, maya mga kabayan, pag-uusapan din po natin yan at bigyan natin ng komento. At ito pa mga karibin natin. Congressman Marcoleta, yan at si Willie Rebillame. Ito po yung mga pambato ni PRRD mga kababayan. Maging itong si Pastor Apollo Sikibuloy, no? Mga malalapit na kaibigan at mga kakilala sa politika, no? Ay ini-endorso ni dating Pangulong Duterte. Mamaya pag-usapan din po natin yan. At eto na nga, simulan na po natin to dito kay Pastor Apollo Sikibuloy. Yan mga kababayan. Teka, bibelta tayo kasi itong si Senator Risa Hontiveros mga kababayan ni kabadong-kabado na. Magiging sampal ito, sampal po ito sa pagmumuka ni Senator Risa Hontiveros kapag nanalo po itong si Pastor Apollo Sikibuloy, which is may possibility, di ba? Kasi marami po ang umalma, no? Not only KOJC mga kabayan but also other spiritual groups or religion, di ba? Ang umalma doon sa ginawa nila sa KOJC compound, no? Ito po ang post ni Tio Moreno. KOJC spiritual leader Pastor Apollo Sikibuloy files his certificate of candidacy for senator pala. If it is true that he has 8 million followers, no? His Senate seat is practically guaranteed. Yan mga kababayan. Kung may 8 million na botante ng mga KOJC members, no? At saka plus, ipa-plus na natin yung mga nakikisimpatya dito sa ginawa ng administrasyon sa KOJC compound, no? Diyan kaya sino yung direct yung PNP chief? Si nakalimutan ko na. Si Diwata, di ba? Si Diwata. Kung mananalo ito talaga si Pastor Apollo Sikibuloy, exciting po ang mangyayari dyan sa Senado. Paano ko nasabing exciting? Maghaharap-harap. Diba? Senator Risa Hontiveros at Pastor Apollo Sikibuloy magdidebate. Anong dyan? Anong hindi masaya dyan? Dito patas ang labanan. Kapag manalo si Pastor Apollo Sikibuloy, hindi na lang puro si Risa Hontiveros ang magdadakdak ng dakdak. Diba? Maging si Senator Pastor Apollo Sikibuloy ay babanat na rin kay Risa Hontiveros. Kaya nga kabado na po sa Risa ito mga kabayan. Ito ang sabi ni Senator Risa Hontiveros mga kabayan. Apollo Sikibuloy, magkaroon naman kayo ng konting hiya. Para sa isang taong humaharap sa patong-patong na kaso, kabilang ang human trafficking at child abuse, at nagtago pa nga sa batas, nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob
na ipresenta ang iyong sarili sa taong bayan para maging mambabatas. Ito ang sabi niya, let us not elect lawbreakers as lawmakers. Yan mga kabayan, napakagandang pakinggan, no? Tama naman talaga yan, Senator Reza Hontiveros. Tama naman talaga yan. Wag i-elect, no, yung mga lumalabag sa batas, bilang isang mambabatas. Teka lang. Parang tama ka talaga eh. Pero teka lang. Si Pastor Apollo Kibuloy lang ba ang ganyan ang kaso? Yung iba nga nakaupo na diyan eh. Yung iba nga, 'di ba, kasamahan mo pa yung iba, hindi mo sinasabi ang wag i-elect yung lawbreaker, 'di ba? Yung mga lumalabag sa batas. Maging ikaw, Senator Reza Hontiveros, ay hindi ka pa malinis na politiko. Meron ka pong bahid ng korupsyon dyan sa PhilHealth. Does it mean you are not a lawbreaker? Diba doon sa anomalya sa PhilHealth? Sabihin mo yun sa sarili mo na wag akong tumakbo kasi lawbreaker, hindi ako pwedeng mambabatas. Bukod dyan, hindi lang po ikaw. Nandyan rin si, diba, convicted nga eh. Convicted Senator Jinggoy Estrada. Ex-convict, sinong isa? Bong Revilla. Sino pa? Yung pinakabago, yung sa mambabatas, sa Kamara. Si Castro, di ba? Sinasabi mo dito, child abuse. Ayun, talagang totoong child abuser, si Castro. Di ba? Marami pa pong iba. Why are you just exempted? No? Ine-exempt mo sila. Dito sa sinasabi mo, dapat sinasabi mo, Pastor Apollo Kibuloy, Jinggoy Estrada, Senator Revilla, sino pa, si Castro, no? And myself, sabihin mo, and myself. No? Hindi na tayo pwedeng tumakbo. Kasi mga lawbreaker tayo, kailangan hindi tayo maging lawmaker. Di ba? Mas maganda sanang pakinggan yun, and myself, no? Sarili mo, Senator Reza Hontiveros, kasi hindi ka naman malinis eh. Nagmamalinis ka lang. Yun ang totoo eh. Nagmamalinis ka lang. Totoo ba, mga kababayan? Di ba? Yung anomalya sa PhilHealth, sa kanya yun eh. Tapos sasabihin niyo ngayon, hindi pwede, wag kang tumakbo, pastor. Para lang sa akin to, kasi ako lang ang lawbreaker na pwedeng maging lawmaker. Kayo, bawal kayo. Exempted pala itong si Senator Reza Hontiveros. But anyway mga kabayan, we are so excited kung ano man po ang kalalabasan nitong pagkandidato, no, ni Pastor Apollo Kibuloy. Sana manalo para makita natin kung paano itong babalasahin si Senator Reza Hontiveros, no? At ito pa mga kabayan, ito yung sinasabi ko. Tingnan nyo si Kiko Pangilinan, no? At Sharon Cuneta. Talagang gamit na gamit si Ate Shawi. Si megastar Sharon Cuneta. Gamit na gamit sa politika ng kanyang asawa. Ito po ang post niya. Post ni Kiko Pangilinan 7 hours ago. Kami ni Sharon, dinidin eh. Kami ni Sharon ay lubos na nagpapasalamat kina Laila de Lima, Congressman Erwin Tanyada, sa ating mga kapartido, mga volunteers at taga-suporta sa pagsama sa atin kahapon. So yan mga kababayan, what do you think? Is Kiko Pangilinan using her sikat pa ba ngayon si Sharon Cuneta, no? Sa bagay, yung mga boboto kasi ngayon, di ba? Kilalang kilala nila si Sharon Cuneta. Pero sa mga baguhan, no? Kilala rin naman nila, but not totally, no? But what I'm trying to point out mga kabayan is Kiko Pangilinan using her wife, no? Yung kasikatan ng kanyang asawa, no? Sa kanyang pagtakbo dito sa politika. Well, anyway, it is proven and tested naman, no? Proven po yan at tested, no? That these politicians, kaya nga sila nag-aasawa ng sikat, kaya nga po sila nag-aasawa ng mga artista,
para magamit din nila, no? Yung pagiging sikat nito, pagiging kilala nito sa mga tao. Kasi bakit? This is a free advertisement, no? Libreng pagpapakilala na po ito sa taong bayan. Oh, di ba? Lahat po na magsi-search sa Google ng word na Sharon Cuneta, posibleng lumabas si Kiko Pangilinan na hindi na po si Sharon Cuneta, di ba? No, try nyo po i-search mga kabayan. Mayroon na i-search nyo ang Sharon Cuneta. No, at may lalabas po diyan Kiko Pangilinan. Oh, di ba? Oh, ganyan po ngayon eh. Yung algorithm, di ba? Kumbaga. Oh, sana wag nang magpabudol mga kababayan. Kung gusto niyang ibalandra ang pangalan ng kanyang asawa, di sana si Sharon na lang ang pinatakbo niya bilang senador para iboto ng mga fans, di ba? Ni Sharon Cuneta. What do you think mga karibin natin? At ito na nga. Nako, Congressman Marcoleta at PRRD nagkita na. Yan mga kababayan, palapakan po natin. At yan, umamin naman po si PRRD at i-endorso niya si Congressman Marcoleta. So yan, we are thinking and we assume, no, na Congressman Marcoleta will be, no, maging number 1 sana ito, no, na senador this coming election. Number 1 kasi ito sa mga natin mga, di ba, sa mga sinasabi natin sa listahan yan. Sa listahan natin, number 1 po si Congressman Marcoleta, no? Although PDP laban, okay? But number 1 po, guest candidate, no? Si Congressman Marcoleta. Palapakan po natin. At yung tungkol kay Willie Rebillame, dito po sa susunod na video. Eto mga kabayan, pakinggan at panoorin po natin ang video ito. Nako, magugulat kayo dito. Pacquiao, namutla na naman. Eto. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Duterte po at isa pang Duterte ay nag-file na po ng candidacy nila sa Davao City. Mayor, Vice Mayor at Congressman. Hindi man lang kayo namalato, no, ng isang Duterte pang buong Pilipinas. Yan po, no. Masaya mga taga Davao, tayo malungkot kasi alam natin malaking tulong sana yung pangalan Duterte sa mga kandidato natin. Pero talagang ganyan ang buhay. Pacquiao, pinagtanggol ang pamilya Marcos laban po sa laban po sa korupsyon. Pag-usapan si Chavit Singson, nag-file na rin po ng candidacy, no? At meron pong mga patawa ngayon. Nakakatawa po si Coco Pimentel na naging Senate President pero tumatakbo ngayon na congressman sa Marikina. Parang nabudol siya. Kausap niya mayor. Pumapalag din. Napakalakas ba nung ano ang pangalan ng mayor nila? Parang napakalakas eh. Pumapalag din yung mga Kimbo. Nabuburahin na raw sila sa Marikina. Sana hindi manalo yung mga sutil na congressman, no? Yung nagpahirap kay BP Sara. Alam po ninyo, natutuwa ako para sa Davao City kasi nakita natin na tinupad ni Pangulong Duterte yung sinabi niya na tatakbo sa Davao. Ako, hoping pa rin, no? Hanggang sa kahuli-hulihan na yung magiging vice mayor yung isa sa mga sa mga konsehal ni Mayor Baste, no? Pero hindi tayo napagbigyan na tumakbo si Baste bilang senador. Anyway, bukas malalaman natin kung ilan talaga slate natin. Pero so far, nag-file na rin po si Chavit Singson. Kaya okay na rin, no? Okay na rin yung ating dumadami na pang-pito, no, si Chavit Singson sa mga susuportahan natin. Kung meron pang mga surprise, parang si Willie Rebillame. Parang si Willie Rebillame gusto pang humabol, no? May pahiwatig siya kanina. Kanina ba yung basta nakita ko lang na kung ano man daw yung pagpapasya niya. Abangan na lang at pero yan mga kababayan, confirm na po yan si Willie Rebillame. Tatakbo po bilang senador, mga kababayan. Ano sa palagay ninyo? Kasi ito si Willie Rebillame, artista din po ito mga kababayan, but it is different. Ibang hindi ito purong artista lang, no? Siya po ay isa ring philanthropist, nakalagay po sa sa Wikipedia. Parang si Francis Leo Marcos. Bakit si Francis Leo Marcos hindi tuloy di ba? Hindi tuloy nag kumandidato bilang senador, di ba? Yun yung inaabangan rin ng marami,
Diba? Dahil nga po itong si Francis Leo Marcos ay nakilala noong pandemic na tumutulong. Yung iba nag-expect na tatakbong senador pero wala eh. Ito tuloy si Willie Revillame. Pero kilala po natin ito si Willie Revillame na talagang taga-suporta na po ito ni Tatay Digong noon pa man, di ba? Ang plataforma niya Good Heart sa Senado. Nako. Huwag kang lalambot-lambot diyan pag nanalo ka, Sir Willie Revillame, huwag kang lalambot-lambot diyan sa Senado. Kailangan may tapang rin kahit papano, wag lang puro good heart. Yan Pagpapasya niya, abangan at ano na lang, no, suportahan siya. So dagdag boto. ako very compromising ako, no. Dagdag boto sila kahit hindi tayo umaasa na talagang makakapagtrabaho sila as yung magagaling na senador, no. Hindi po tayo umaasa eh. Kaya lang kailangan po natin talaga ng boto ngayon. Very vocal po yung mga kalaban ni BP Sara na gusto siyang impeach, no? At ito ay magiging congressman to mga to. Kaya talagang So yan din po mga kabayan dapat natin isipin. Now, although ayaw natin sa mga artista, but dama sinasabi ni Sir Badong Arateles, no? May but may pero, Ang pero po, kailangan po natin ng number, Kailangan ng number, mas marami po ang kailangan nating mga senador, diyan sa upper house. We need more senators na kaalyado ni BP Sara. Kasi kapag walang ma-outnumbered tayo diyan sa Senado, mukhang baka lang Kasi ngayon naghahanap-hanap na sila. Medyo matitigil lang ito ng panandalian, but dahil sa eleksyon, this coming election, but pag atapos po ng eleksyon, pag konti lang po ang manalong kaalyado ng mga Duterte, no? Ang mangyayari po diyan, itutuloy po nila yung paghahanap ng mga butas na pwedeng maging grounds for impeachment kay Vice President Sara Duterte. That's why we need numbers of senators na kaalyado ni BP Sara. So ano bang magagawin natin whether we like it or not for this mga artista, no? We have to show our support kay BP Sara. So boto na lang din natin total, di ba? Kailangan natin ng numero Yan din ang nakakainis mga kababayan, no? For example lang, ayaw mo talaga sa mga artista pero kailangan nating tulungan si BP Sara. Yan ang gagawin natin. Boto na lang din itong mga artistang ito. Total, kaalyado naman nila. Diba? Basta't wag lang kayong babaliktad tulad ni Tolentino. Wag lang kayong babaliktad kasi pag ginawa nyo yan, first and last term nyo na yan. Diba? First and last term nyo na yan pag ginawa nyo bumaliktad kayo tulad kay Tolentino. At iba pang mga gayahin nyo si Senator Amy Marcos. First and last nyo yan. Ngayon, for example, ako, mga karibin natin, sige, let's give them a chance, no? Total, kailangan na talaga natin, wala tayong magagawa. Talagang kailangan natin ng mas maraming senador dyan, let's give them a chance, mga kabayan. Iboto po lahat, ng mga kaalyado ng Duterte, lalo ni Vice President Sara Duterte, to make sure, no? Na hindi makakalusot itong impeachment nila. What do you think, mga kabayan? Is it a right decision? No? Or not? Well, anyway, comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.